Halika rito, kaibigan. Gabi na naman. Nandito na naman ako para samahan ka. Kung ang mga kwento ko ay nagbibigay ginhawa sa iyo, sana ay maisipan mong suportahan ang ating munting espasyo. Ang isang simpleng share o follow ay malaking bagay na. Salamat ha. Salamat sa iyong pakikinig. Ang lalim na ng gabi. Ang paligid ay tahimik na. Marahil, naririnig mo na lang ang banayad na huni ng hangin sa labas. O baka, ang mga bituin na tila mga palamuting kumikinang sa bintana mo. Ang kwento natin ngayon ay tungkol sa lamig at sa init na kayang ibigay ng isang tasa ng tsokolate. Tungkol ito sa mga pintong matagal nang nakasara at sa isang ulan na may dalang hindi inaasahang bisita. Kaya sige na, huminga ka ng malalim, dahan-dahan. Pakiramdaman mo ang pag-relax ng iyong mga balikat. Bitawan mo na ang araw na lumipas. Isipin mo, isang maliit na baryo sa paanan ng bundok. Ang pangalan nito ay San Mateo. Laging umuulan doon. At sa gitna ng ambon, may isang batang lalaki, si June, na naghahatid ng dyaryo. Sakay ng luma niyang bisikleta. Lahat ng bahay ay binibigyan niya, maliban sa isa. Ang bahay sa dulo ng daan. Ang bahay na laging nakapikit. Ang bahay kung saan nakatira ang lola ng dilim. Ipikit mo na ang iyong mga mata, kaibigan. Hayaan mong ang tunog ng ulan sa ating kwento ang maging iyong oyayi. Matulog ka na. Mahimbing nawa ang iyong paglalakbay. Ang baryo ng San Mateo ay gising na bago pa man sumilip ang araw. Nakasandal ito sa paanan ng isang bundok na laging may takip na hamog. Ang mga bahay dito ay simple. Marami ang gawa sa pinagtagpi-tagping kawayan at nipa. Ang iba naman ay may bubong na yero na matagal nang kinalawang dahil sa maraming taon ng pag-ulan. Ang mga bakuran ay hindi sementado. Lupa ang inaapakan ng lahat. Malambot na alikabok kung tag-araw. Malagkit na putik kung tag-ulan. Ang katahimikan sa San Mateo ay espesyal. Hindi ito katahimikang bingi. Ito ay isang katahimikang buhay. Maririnig mo ang paggaspas ng mga manok. Naghahanap sila ng makakain sa ilalim ng mga bahay. Ang tilaok ng mga tandang ay parang isang orkestra. Nagsasagutan sila mula sa iba't ibang dulo ng baryo. Titilaok! Sigaw ng isa. May sasagot sa malayo. Titilaok! May sasagot muli. Tapos ay may huni ng maliliit na ibon. Sila ang nagbabalita na paparating na ang liwanag. Ang mga tunog na ito ay humahalo sa manipis na hamog na bumabalot sa buong paligid. Ngunit sa umagang ito, may kakaiba. Ang hangin ay tila huminto sa paghinga. Mabigat ito. Malagkit sa balat. Ang mga dahon ng saging na karaniwang sumasayaw sa bawat hampas ng hangin ay hindi man lang gumagalaw. Pati ang mga tandang ay tila nag-atubili. Mas madalang ang kanilang pagtilaok. Ang buong kalikasan ay tila naghihintay, nakikiramdam, at nagsimula ito. Hindi isang malakas na buhos, kundi isang halos hindi marinig na bulong. Ambon, napakatamis ng mga patak. Kung ipipikit mo ang iyong mga mata, aakalain mong imahinasyon mo lang ito. Ngunit kung ididilat mo ang iyong mga palad, mararamdaman mo ang malamig na halik ng langit. Isa-isa, dahan-dahan, kaagad, sumingaw ang amoy lupa. Ang bango ng tuyong alikabok na sa wakas ay nabasa. Ito ang pabango ng baryo. Isang halimuyak na nagsasabing ang lahat ay magbabago. Sa mga bubong na yero, nagsimula ang isang mahinang musika. Isang napakabagal na tunog. Chik,
tak, tik, tak. Hindi ito mabilis. Hindi ito nagmamadali. Parang isang metro na nagsasabi ng tamang bilis ng buhay sa isang makitid na eskinita. May 3 batang lalaki na naglalaro ng holen. Mga nasa grade 3 siguro. Nakayapak sila at abala sa pagpuntirya. Hala, sabi ng isa. Itinuro niya ang langit. Umuulan. Hay, oo nga, sabi ng pangalawa. Itinayo niya ang kanyang palad. Ambon pa lang, mahina. Ngunit ang ambon ay hindi nagtagal na naging mahina. Ang tik, tak ay unti-unting bumilis. Ito ay naging tik-tak, tik-tak, tik-tak. Naku, lagot tayo kay nanay. Sigaw ng pinakamatanda. Tayo na. Nagtawanan sila. Mabilis nilang pinulot ang mga holen mula sa lupa. At parang mga palaso, nagunahan sila sa pagtakbo pauwi. Ang kanilang maliliit na paa ay nagtampisaw sa naipong tubig sa lumak. Ang kanilang halakhak ay sandaling humalo sa tunog ng ulan. Bago ito tuluyang nilamon ng kalayuan, biglang tumahimik ang kalsada. Ang naiwan na lang ay ang ulan. Ang mga manok ay mabilis na sumilong sa ilalim ng mga hagdan. Ang mga aso ay umikot-ikot ng 3 beses bago humiga ng komportable sa ilalim ng isang nakaparadang tricycle. Tumingin ang mga tao mula sa kanilang mga bintana. Ang ulan ay may dalang kapayapaan. Ang San Mateo ay isang baryong marunong maghintay. Sanay na ito sa mga pagbabago ng panahon. Sanay na ito sa tindi ng init na sumusunog sa mga palayan. Sanay na ito sa lamig ng gabi na bumabalot sa mga pamilya. Ngunit ang ulan ay iba. Kapag umuulan, ang baryo ay tila nagkakaroon ng sariling isip. Ang mga kalsada ay dahan-dahang nagiging maliliit na batis. Ang mga halaman ay lalong sumisigla. Ang kanilang mga kulay ay tila mas tumitingkad. Ang berde ay nagiging mas matingkad na berde. Ang kulay kape ng lupa ay nagiging maitim na tsokolate. Sa bawat patak ng ulan, parang humihinga ang buong baryo. Ito ang madalas sabihin ng mga matatanda. Isang mabagal na paghinga. Papasok, palabas. Pinapabagal ng ulan ang takbo ng oras. Ang mga gawain ay maaaring ipagpaliban. Ang pagmamadali ay biglang nawawalan ng saysay. Ito ang oras para umupo. Ito ang oras para magkape. Ito ang oras para mag-isip. O para huwag mag-isip. Para sa karamihan, ito ay biyaya. Isang pahinga mula sa nakapapasong init. Ngunit sa likod ng bawat bintana, sa likod ng bawat pares ng mata na nakatanaw sa papalakas na buhos, may isang uri ng pag-iisa. Isang banayad na lungkot na kasabay ng lamig. Tila may hinihintay ang baryo. Tila may isang kwentong hindi pa natatapos. At ang ulan. Ang ulan ang siyang nagpapaalala nito sa lahat. Dahan-dahan, patak sa bawat patak. Ang ulan ay hindi tumigil. Mula sa pagiging ambon, ito ay isa ng matatag na buhos. Ang tunog sa mga bubong na yero ay hindi na lang tik-tak. Isa na itong malakas na tara-tat-tat-tat-tat. Parang 1,000 sundalo na nagmamarcha. Pero para kay June, ang tunog na iyon ay musika. Gising na si June bago pa man tumilaok ang mga tandang. 12 taong gulang. Ang kanyang mga buto ay payat pa, pero ang kanyang mga kilos ay mabilis at sigurado. Sa maliit nilang bahay, sa likod ng kusina, maingat niyang inilabas ang kanyang lumang kapote. Kulay dilaw ito dati. Ngayon para na itong isang kupas na dahon, puno ng mga tahi at ilang tagpi na gawa sa retaso. Bago niya isuot, sumilip muna siya sa kabilang silid.
Doon nakahiga ang kanyang nanay. Gising na rin. Inaayos ang kumot ng kanyang bunsong kapatid na si Maya. May maliit na bote ng gamot sa ibabaw ng isang lumang lata ng biskwit. Kalahati na lang ang laman. Nagkatinginan sila ng kanyang nanay. Walang nagsalita. Pero sa isang tingin lang, nagkaintindihan na sila. Isang tingin na nagsasabing, "Mag-iingat ka." At isang sagot na, "Opo, Nay." Para kay Maya, isinuot ni June ang kapote. Kinuha niya ang sako na nagsisilbing lalagyan ng mga dyaryo. Inilagay niya ito sa likod ng kanyang mas luma pang bisikleta. Paglabas niya sa pinto, huminga siya ng malalim. Ang lamig ay agad na yumakap sa kanyang balat. Ito ang parte ng ulan na ayaw niya. Ang lamig. Ang lamig na tumatagos hanggang sa kanyang mga buto. Pero gusto niya ang ulan. Gusto niya ang tunog nito. Gusto niya ang amoy ng lupa. Gusto niya kung paano nito hinuhugasan ang buong baryo. Ginagawang bago ang lahat. Sumakay siya sa bisikleta. Ang mga paa niya ay agad na nabasa. Nagsimula siyang pumadyak. Ang bawat paaraw ay ganito ang kanyang gawain. Maghahatid ng balita. Habang ang buong baryo ay natutulog pa, si June ay gising na. Siya ang nagdadala ng mga kwento ng mundo sa kanilang maliliit na bahay. Dumaan siya sa harap ng panaderya ni Aling Bebang. Sarado pa. Pero amoy na niya ang pandesal na niluluto sa pugon. Ang init ng amoy na iyon ay humalo sa malamig na hangin. Sa kanto, nakita niya si Mang Carding. Itinutulak na nito ang kanyang kariton. "Tahu!" Sigaw ni Mang Carding. Ang boses niya ay malakas, sinusubukang talunin ang ingay ng ulan. "Tahu! Mainit pa. Mang Carding, ang aga natin na." Bati ni June. "Naku, iho." Ngumiti si Mang Carding. "Kailangan kumayod. Kahit umuulan, kailangan ng mga tao ng mainit na taho. Ikaw, ingat sa daan. Madulas." "Opo." Sigot ni June at nagpatuloy sa pagpadyak. Habang nagpapatuloy, tinitingnan niya ang mga dyaryong dala niya. Malalaki ang mga letra sa unahan. Mga bagong batas, politika, giyera sa malayo. Para sa kanya, ang mga ito ay mga salita lang. Ngunit alam niyang importante ang mga ito. Isang araw pangarap niya, hindi lang siya ang maghahatid ng balita. Isang araw, siya ang susulat. Ito ang kanyang maliit na sikreto. Isang pangarap na kasing tahimik ng pagpatak ng ulan sa mga dahon ng gabi. Gusto niyang isulat ang mga kwento ng kanilang baryo. Gusto niyang isulat ang tungkol sa tapang ni Mang Carding na magtaho kahit bumabagyo. Gusto niyang isulat ang tungkol sa kabutihan ng kanyang nanay. At gusto niyang isulat ang isang kwento kung saan gagaling na si Maya. Ito ang nagpapainit sa kanya sa gitna ng lamig, ang pangarap. Isa-isa niyang inihagis ang mga dyaryo sa mga bahay. Ang bawat hagis ay may kasamang tunog. Isang bagsak sa basa nilang tarangkahan. "Dyaryo po." Minsan may sisilip sa bintana. "Salamat, June." Minsan, isang kamay lang ang lalabas sa pinto para damputin ito. Ang baryo ay unti-unti nang nagigising. Ang mga ilaw sa loob ng mga bahay ay nagsisimula ng bumukas. Mula sa isang bahay, amoy na niya ang sinangag at tuyo. Mula sa isa pa, naririnig niya ang radyo. Isang lumang kanta ng pag-ibig. Ang buhay ay simple. Ang buhay ay paulit-ulit. Ngunit para kay June, ang bawat araw ay isang bagong pahina. Malapit nang maubos ang mga dyaryo sa kanyang sako. Konti na lang.
Ngunit ang bawat pagpadyak ay pabigat ng pabigat. Ang putik ay kumakapit sa kanyang gulong. Ang tubig ulan ay nagsisimula ng tumagos sa kanyang kapote. Ramdam na niya ang basa sa kanyang damit. Hay naku, pulong niya sa sarili. Bilis-bilisan mo, June, pakalagnatin ka pa. At dumating siya sa huling bahagi ng kanyang ruta. Ang dulo ng daan. Dito, ang mga bahay ay mas madalang na. Ang mga puno ay mas matataas. At ang katahimikan ay mas malalim. Nakatayo sa dulo ng kalyeng ito ang isang bahay na laging tahimik. Kahit hindi umuulan, ang bahay ay luma. Mas luma pa kaysa sa bisikleta ni June. Ang pintura nito ay matagal nang natuklap. Ang mga halaman sa bakuran ay tila ligaw at hindi na naaalagaan. Ang mga bintana ay laging sarado. Kahoy ang takip. Kahit katanghali ang tapat, ang mga bintanang iyon ay hindi bumubukas. Walang tumatawag sa nakatira doon na mangkukulam. Hindi ganoon ang mga tao sa San Mateo. Ngunit ang mga bata ay may sariling tawag sa kanya. Lola ng dilim. Huwag kayong lalapit diyan, sabi ng kalaro ni June dati. Kinukuha niya ang mga bolang naliligaw. Sabi ni Kuya, may tinatago daw siyang baul doon. Sabi naman ng isa. Pero si June ay hindi natatakot. Naaawa siya. Ang mga matatanda naman ay iba ang sinasabi. Mas pabulong, mas malungkot. Hayaan niyo na siya. Narinig niyang sabi minsan ni Aling Bibang habang bumibili siya ng pandesal. Kakaiba na siya, sabi ng isang ali. Alam mo na, mula noong mangyari ang trahedya sa pamilya niya. Oo nga, grabe. Simula noon, hindi na lumabas. Huwag nating pag-usapan, baka marinig tayo. Isang malaking trahedya raw ang nangyari. Isang trahedya na may kinalaman sa isang malakas na ulan. Katulad nito, pero walang gustong magkwento ng buo, basta ang alam ng lahat. Ang bahay sa dulo ng daan ay isang bahay na puno ng katahimikan. Isang katahimikang mas malalim pa kaysa sa katahimikan ng baryo bago gumising. Huminga ng malalim si June. Kinuha niya ang huling dyaryo mula sa kanyang sako. Ito na ang huling hantungan. Ang bahay ng lola ng dilim. Lumipas ang ilang mga araw. Ang ulan ay naging parang kaibigan na ng baryo. Minsan ay malakas ito. Minsan naman ay ambon na lang na parang hamog. Ngunit laging nandoon. Laging malamig. Isang umaga, halos tapos na si June sa kanyang ruta. Ang sako sa likod ng kanyang bisikleta ay magaan na. Isang dyaryo na lang ang natitira. Ang dyaryo para sa bahay sa dulo ng daan. Karaniwan, kapag narating na niya ang bahaging ito, binibilisan niya. Ihahagis lang niya ang dyaryo sa tarangkahan at mabilis na mag-u-turn pauwi. Pauwi sa init ng kape at sa ngiti ni Maya, pero sa umagang ito, iba ang naramdaman niya. Huminto siya. Ibinaba niya ang kanyang paa sa basang lupa. Pinatayo niya ang bisikleta gamit ang stand nito. Ang bahay sa harap niya ay tila mas luma kaysa dati. Ang ulan ay ginawang mas matingkad ang paglulumot. Lumot sa mga dingding. Ang kahoy ay mukhang pagod na. Ang buong istruktura ay tila yumuyukod. Parang isang matandang hirap ng tumayo. Tiningnan ni June ang bahay. Hindi na siya takot, gaya ng mga kalaro niya. Ang naramdaman niya ay isang malalim na pagtataka. Isang kuryosidad na mas malakas pa kaysa sa pagnanais niyang makauwi. Bakit laging sarado ang mga bintana? Bakit walang nagsasampay ng damit sa labas? Bakit wala man lang amoy ng niluluto? Sa lahat ng bahay na nadaanan niya, may amoy. Amoy sinangag, amoy kape,
amoy piniritong isda. Dito, amoy lang ng basang lupa at lumang kahoy. Dahan-dahan siyang naglakad palapit. Ang tarangkahan ay gawa sa kawayan. Bahagya itong nakabukas. Tumunog ito ng mahina. Creak. Nang itinulak niya, pumasok siya sa bakuran. Ang mga damo ay matataas. Walang landas. Tila matagal nang walang naglalakad dito. Maliban siguro sa mga ligaw na pusa. Umakyat siya sa 3 baitang na hagdan paakyat sa beranda. Ang bawat hakbang niya sa kahoy ay may tunog. Crack, crack. Ang bawat tunog ay parang sumisigaw sa katahimikan ng umaga. Pag-akyat niya sa beranda, may nakita siyang 2 bagay na nagpatigil sa kanya. Sa isang sulok, may nakasabit na isang maliit na basket. Dati siguro itong may tanim na bulaklak. Marahil ay santan o bougainvillea. Ngayon, ang nandoon na lang ay mga tuyot na tangkay. Mga tangkay na kulay kape at basag na. Isang larawan ng buhay na matagal nang kinalimutan. At sa tabi ng pinto, isang pares ng maliit na tsinelas. Hindi ito tsinelas ng matanda. Ito ay maliit. Siguro ay kasukat ng kapatid niyang si Maya. Kulay kupas na asul ito. Ang goma ay manipis na sa kapipiga. Ang isang strap ay halos matanggal na. Napatingin si June dito ng matagal. Ang lumot, ang mga tuyong bulaklak, at ang maliit na tsinelas para silang mga piraso ng isang palaisipan. Isang napakalungkot na palaisipan. Hawak pa rin niya ang huling diaryo. Abala siya sa pag-iisip. Hindi niya namalayan na napakalapit na niya sa pinto. Inangat niya ang kanyang kamay. Hindi niya alam kung bakit. Pero parang gusto niyang kumatok. Gusto niyang magtanong. Kanino po itong tsinelas? Pero bago pa man dumapo ang kanyang kamao sa kahoy, isang boses ang narinig niya mula sa loob. Isang boses na napakahina, parang sinulid, parang isang tuyong dahon na hinihipan ng hangin. Iwan mo lang diyan, iho. Napaatras si June. Ang puso niya ay biglang tumibok ng mabilis. Hindi sa takot, kundi sa gulat. May tao. Gising ang tao sa loob. Po? Halos pabulong na sagot ni June. Walang sumagot. Ang maririnig lang ay ang patuloy na pagbuhos ng ulan sa bubong na yero. Dahan-dahan, inilapag ni June ang dyaryo sa sahig. Maingat. Ayaw niyang mabasa ito. Itinabi niya ito sa pader, malapit sa maliit na tsinelas. Nandiyan na po ang dyaryo, sabi niya. Tumalikod na siya para umalis. Mabilis na ang kanyang mga hakbang. Gusto na niyang bumalik sa kanyang bisikleta. Ngunit bago pa siya makababa ng hagdan, may narinig siyang tunog sa likod niya. Isang tunog ng kahoy na kumikiskis. Grrrk! Huminto siya. Lumingon siya ng dahan-dahan. Ang isa sa mga bintanang laging sarado ay bumukas. Hindi malaki. Isang siwang lang. Sapat lang para makita ang dilim sa loob. At mula sa dilim na yon, may isang mukha siyang naaninag. Ito ang unang pagkakataon na nakita niya si Aling Marta. Ang buhok niya ay kulay pilak. Manipis at magulo. Ang kanyang mukha ay puno ng mga linya. Mga linya ng kalungkutan. Ngunit ang kanyang mga mata ang nagpatigil kay June. Malalalim ang mga ito. Parang 2 balon na matagal nang natuyuan. Nakita na ni June ang mga mata ng nanay niya. Pagod, pero puno ng pagmamahal. Nakita na niya ang mga mata ni Maya. May sakit, pero laging masaya. Ang mga mata ni Aling Marta ay iba. Wala itong laman. Pero hindi. Mali. Mayroon. Hindi ito galit.
Hindi ito nakakatakot gaya ng sinasabi ng mga kalaro niya. Ito ay isang bagay na mas mabigat pa. Isang bagay na parang kumakain sa lahat ng liwanag. Ito ay isang napakalawak, napakalalim, at napakabigat na kalungkutan. Nagkatinginan sila. Siguro ay 3 segundo lang. Si June, ang batang basa sa ulan, at si Aling Marta, ang babaeng nakakulong sa dilim. Para kay June, sa sandaling iyon, hindi siya ang lola ng dilim. Siya ang lola ng lungkot. Walang nagsalita. Si June ay hindi makagalaw. Si Aling Marta ay hindi kumukurap. At kasing bilis ng pagbukas nito, ang bintana ay nagsara. Shhh, tak. Nawala na ang mukha. Ang naiwan na lang ay ang saradong bintana, ang ambon, at ang maliit na tsinelas na asul. Nakatayo si June doon ng isa pang minuto. Ang lamig ng ulan ay tila nawala. Ang naramdaman niya ay isang kakaibang kirot sa kanyang dibdib. Isang lungkot na hindi para sa kanya, kundi para sa babaeng nasa loob ng bahay. Sumakay siya sa kanyang bisikleta. Habang pumapadyak siya pauwi, ang daan ay malabo. Hindi dahil sa ulan, kundi dahil ang isip niya ay naiwan sa beranda. Naiwan sa tabi ng mga tuyong bulaklak, naiwan sa tabi ng maliit na tsinelas, at naiwan sa mga matang mas malalim pa kaysa sa pinakamalakas na ulan. Mula sa araw na iyon, nagsimulang mapansin ni June ang bahay na iyon. Hinihintay niya ang boses. Hinihintay niya ang siwang sa bintana. Alam niya, sa loob-loob niya, na ang katahimikan sa bahay na iyon ay hindi kapayapaan. Ito ay isang pag-iisa. Isang pag-iisang tila walang katapusan. Lumipas pa ang 1 linggo. Ang ulan ay naging parang anino ng baryo. Minsan ay titila ito ng ilang oras. Aakalain ng lahat na tapos na. Sisilip ang araw, magsisimulang matuyo ang mga sampay. Tapos, bigla na lang, may isang maitim na ulap na gagapang mula sa likod ng bundok. At ang lahat ay magsisimulang muli. Isang Huwebes ng umaga, naramdaman ni June na iba ang simoy ng hangin. Mas mabigat, mas tahimik, kahit ang mga tandang ay tila pagod na sa katitilaok. Ang kanilang mga sigaw ay parang pumanaw bago pa man makarating sa kabilang bakuran. June, anak, sabi ng kanyang nanay habang inaabot ang sako ng mga dyaryo. Parang hindi maganda ang tipla ng langit ngayon. Mag-iingat ka lalo, ha? Kung lumakas, sumilong ka muna. Opo, Nay, sagot ni June. Isinuot niya ang kanyang kupas na kapote. Bibilisan ko lang po. Nagsimula siyang pumadyak. Ang daan ay mas maputik kaysa karaniwan. Ang mga gulong ng kanyang bisikleta ay halos lumulubog na. Ang bawat pagpadyak ay nangangailangan ng mas malaking lakas. Hey, bulong niya sa sarili. Kahit kailan talaga ang putik na to, nasa kalagitnaan na siya ng kanyang ruta. Kaaalis lang niya sa bahay ni Aling Bebang. Naabutan pa niya itong nag-aayos ng mga bagong luto na pandesal. June, ito. Inabutan siya ng isang supot. Mainit pa, kainin mo. Naku, salamat po, Aling Bebang. Isinukpit niya ang supot sa manibela. Ang init ng pandesal ay lumalaban sa lamig ng kanyang mga kamay. At doon ito nagsimula. Walang babala, walang ambon. Isang malakas na blag ang narinig niya. Isang kulog na tila biniyak ang langit. Kasunod nito ang pagbuhos. Hindi ito ulan. Ito ay parang isang ilog na ibinaliktad mula sa langit. Grabe, napasigaw si June. Ang mga patak ay kasinlaki ng kanyang hinlalaki. Ang tunog sa mga bubong na yero ay hindi na martsa,
Isa na itong digmaan. Blag, 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 blag. Walang tigil, walang ritmo, puro lakas. Ang hangin ay biglang sumabay. Humahaginit ito. Hush! Ang mga puno ng saging ay yumuyuko hanggang halos sumayad sa lupa. Ang mga dahon ng niyog ay parang mga latigong humahampas sa hangin. Naku po! Sinubukan niyang bilisan ang pagpadyak. Pero huli na ang lahat. Sa loob lang ng 1 minuto, ang kalsada ay naging kulay kapeng batis. Ang tubig ay mabilis na tumataas. Umaabot na ito sa kanyang mga sakong habang pumapadyak. Ang kanyang kapote ay sumuko na. Ang tubig ay tumatagos sa bawat tahi. Ang kanyang damit sa loob ay basang-basa na. Ang lamig ay parang mga karayom na tumutusok sa kanyang balat. Nanginginig na siya, hindi na niya makita ang daan. Ang ulan ay sobrang kapal. Para siyang nasa loob ng isang kulay abong pader. Alam niyang hindi na siya makakauwi. Ang maliit na tulay na kawayan na daan niya pa uwi. Sigurado, inanod na yun ngayon. Mapanganib, kailangan niyang sumilong ngayon na. Lumingalinga siya. Sa kanan isang malawak na palayan. Ngayon ay isa na itong galit na lawa. Sa kaliwa, isang saradong tindahan. Ngunit ang bubong nito ay mukhang babagsak na. Nasa dulo na siya ng kalsada. At nakita niya ito. Ang tanging bahay na nakatayo pa. Ang tanging bahay na may matibay na bubong sa lugar na yon. Ang bahay ni Aling Marta. Ang bahay ng lola ng dilim. Ang puso ni June ay kumabog. Umuwi? Imposible. Maghintay sa ilalim ng puno. Mapanganib, baka tamaan ng kidlat. Ang bahay sa dulo ng daan. Yun lang ang pag-asa niya. Itinulak niya ang kanyang bisikleta hanggang sa makarating sa tarangkahan. Ibinagsak niya ito. Hindi na niya inayos ang stand. Tumakbo siya. Tumakbo siya paakyat sa beranda. Doon. Sa ilalim ng maliit na bubong ng beranda, medyo ligtas siya sa direktang buhos ng ulan. Pero ang hangin ay malakas pa rin. Ang ambon ay humahampas papasok. Niyakap niya ang kanyang sarili. Ang kanyang mga ngipin ay nagkikiskisan na. Brrr, ang lamig. Tumingin siya sa pinto. Sarado. Saradong sarado. Ang mga bintana ay nakatakip. Paano kung hindi siya pagbuksan? Paano kung magalit ito? Pero mas malakas ang lamig kaysa sa kanyang kaba. Inangat niya ang kanyang maliit na kamao. Dumapo ito sa lumang kahoy. Tok, tok, tok. Mahina ang tunog. Nilamon agad ng dagundong ng ulan. Naghintay siya. 1, 2, 3 segundo. Walang sumasagot. Grabe naman. Naisip niya. Baka tulog pa. Sinubukan niya ulit. Mas malakas ngayon. Tok, tok, tok. Tao po. Sigaw niya. Ang boses niya ay nanginginig. Tao po. Pasilong lang po sana. Naghihintay siya. Ang tanging maririnig ay ang bagsak ng ulan. Aalis na sana siya. Pabalik na sana siya sa bisikleta niya. Baka mas mabuti pang subukang umuwi nang may narinig siyang tunog sa loob. Isang tunog ng bakal, ang trangka. Clack! Ang tunog ay napakalinaw sa gitna ng ingay ng bagyo. Huminto sa paghinga si June. Dahan-dahan, dahan-dahan, ang pinto ay bumukas. Isang siwang. Katulad ng siwang sa bintana noon. Sa dilim ng siwang, nakita niya ang isang mata. Nakatitig sa kanya, si Aling Marta. Nakatayo lang si June. Basang-basa. Isang maliit na nilalang na tila inanod ng baha. Ang supot ng pandesal ay nakasabit pa rin sa kanyang kamay. Basang-basa na rin. Hindi nagsalita si Aling Marta.
Tinitingnan lang siya nito. Ang mukha ng matanda ay hindi mabasa, hindi galit, hindi rin maawain, parang bato. Si June ang unang nagsalita. Lola, nanginginig niyang sabi. Pasensya na po sa abala. Hindi na po kasi ako makauwi. Papasilong lang po sana. Kahit dito lang po sa labas. Ang hangin ay biglang humampas ng malakas. Itinulak nito si June paharap. Halos matumba siya papasok sa siwang. Nakita ni Aling Marta kung paano nanginig ang buong katawan ng bata. Nakita niya ang kulay ube nitong mga labi. Tumahimik si Aling Marta ng napakatagal. Para kay June, ang katahimikang iyon ay mas malamig pa kaysa sa ulan. Akala niya ay isasara na nito ang pinto. Nagsimula na siyang umatras. Sige po Lola, pasensya na po. Ngunit bago pa siya makatalikod, narinig niya ulit ang boses na iyon. Mahina pa rin. Parang tuyong dahon. Pero ngayon, may kasamang pagod. Isang malalim na pagod. Pumasok ka na. Ibinukas ni Aling Marta ang pinto ng mas malaki. Sapat lang para makadaan si June. Nagatubili si June. Halika na, sabi ulit ng matanda. Bago pa tayo tamaan ng kidlat. Mabilis na pumasok si June. Tumayo siya sa may pinto. Sa isang maliit na basahan. Ang tubig ay tumutulong mula sa kanyang kapote. Gumagawa ng maliit na lawas sa sahig na kahoy. Sa likod niya, narinig niya ang pagsara ng pinto. Clack! At ang trangka. Click! Bigla, ang ingay ng bagyo sa labas ay humina. Naririnig pa rin, malakas pa rin sa bubong. Pero ang haginit ng hangin ay wala na. Naiwan silang dalawa, si June at si Aling Marta. Nakatayo sila sa isang silid na balot sa dilim. Ang tanging liwanag ay nagmumula sa isang maliit na siwang sa kabilang bintana at silang dalawa ay nakakulong. Magkasama sa gitna ng malakas na ulan, ang katahimikan sa loob ng bahay ay mas malakas pa kaysa sa ugong ng ulan sa labas. Nakatayo si June sa maliit na basahan sa tabi ng pinto. Tumutulo ang tubig mula sa kanyang kapote. Bawat patak ay gumagawa ng isang maliit na tunog sa sahig na kahoy. Ti, 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 huminga siya ng malalim. Ang amoy kulob. Amoy ng mga bagay na matagal nang hindi nasisikatan ng araw. Amoy ng alikabok at lumang kahoy. Si Aling Marta ay nakatayo lang, nakatitig sa kanya. Isang anino sa gitna ng dilim. Pasensya na po sa sahig. Pautal na sabi ni June. Ang dumi po ng paa ko. Hindi sumagot si Aling Marta. Tumalikod ito at naglakad papunta sa mas malalim na dilim. Narinig ni June ang tunog ng isang binuksang aparador. Naisip ni June na umalis na lang. Baka mas mabuti pang maghintay sa labas. Ngunit pagbalik ni Aling Marta, may dala na itong isang lumang tuwalya. Malinis ito, pero halatang luma na. Ang kulay nito ay hindi na malaman. Magpunas ka. Mahinang sabi nito. Ang boses ay kasing tuyo pa rin ng dati. At hubarin mo yung kapote. Ibabad mo lang yan sa baha. Nagmamadaling sumunod si June. Hinubad niya ang kapote at inilagay sa sahig. Malapit sa pinto. Kinuha niya ang tuwalya. Magaspang ito sa kanyang balat, pero tuyo. Mabilis niyang pinunasan ang kanyang buhok at mukha. Naglakad si Aling Marta patungo sa isang maliit na mesa. May kinuha ito. Narinig ni June ang isang pamilyar na tunog. Kiss, kiss, kiss. Ang tunog ng posporo. Isang maliit na apoy ang sumindi. Dahan-dahan, itinaas ito ni Aling Marta sa isang lumang lampara. Isang gasera. Pshhh!
Ang liwanag ay kumalat sa silid. Hindi ito maliwanag pero mainit ang kulay. Biglang nakita ni June ang loob ng bahay. Hindi ito nakakatakot. Malinis ito. Ngunit wala itong buhay. Ang mga silya ay nakatabing. Ang malaking mesa ay may takip na puting kumot. Ang mga pader ay walang larawan. Ang tanging bagay na gumagalaw sa silid, bukod sa kanilang dalawa, ay ang libu-libong alikabok na sumasayaw sa liwanag ng gasera. "Doon ka," sabi ni Aling Marta. Itinuro nito ang isang maliit na bangkong kahoy, stool, malapit sa isang sulok. Isang sulok kung saan may isang munting kalan na gawa sa semento. Umupo si June. Niyakap niya ang kanyang mga tuhod. Nanginginig pa rin siya. Pinanood niya si Aling Marta. Kumilos ito ng walang ingay. Kumuha ito ng ilang tuyong kahoy. Narinig ni June ang lagitik ng mga ito habang binabali ng matanda. Maingat niyang inayos ang mga ito sa loob ng kalan. Kumuha ulit siya ng posporo. Sinindihan niya ang kahoy. Sa una, umusok ito. Ngunit maya-maya isang maliit na apoy ang nagsimulang sumayaw. Crack, crack, crack. Ang tunog ng nasusunog na kahoy, kasabay ng taratatatat ng ulan sa bubong. Ang dalawang tunog na yon ang pumuno sa buong bahay. Lumabas sandali si Aling Marta. Pagbalik niya, may dala na siyang isang maliit na kaldero at isang tasong yero. Naglagay siya ng tubig. Naglagay siya ng isang maitim na pulbos mula sa isang lata. Amoy tsokolate. Hindi nagsasalita si June. Pinapanood lang niya ang bawat galaw ng matanda. Ang apoy mula sa kalan ay nagsimulang magpainit sa silid. Ang amoy kulob ay unti-unting napalitan. Amoy usok. Amoy ng nilulutong tsokolate. Nang kumulo na ito, maingat na isinali ni Aling Marta ang mainit na likido sa tasong yero. Naglakad ito palapit kay June. Inabot nito ang tasa. Nag-atubili si June. "Inumin mo," sabi ni Aling Marta. Bago pa lumamig, kinuha ni June ang tasa. Ang init ng yero ay agad na gumapang sa kanyang mga palad. Napakainit. Pero napakasarap sa pakiramdam. Dahan-dahan niyang itinungga ito. Napapikit siya. Mainit. Matamis. At may kaunting pait. Ang init ay dumaloy mula sa kanyang bibig, pababa sa kanyang lalamunan hanggang sa kanyang sikmura. Naramdaman niya ang paghupa ng kanyang panginginig. Nag-angat siya ng tingin. Nakaupo na si Aling Marta sa sahig, hindi kalayuan sa kanya. Nakasandal ito sa pader. Nakatitig lang ito sa apoy. Ang mukha ng matanda sa liwanag ng apoy ay puno ng mga anino. Ang kanyang mga mata ay malalim pa rin. Pero ngayon, parang pagod na pagod. Matagal silang hindi nagsalita. Ang tanging maririnig ay ang apoy, ang ulan, at ang paghinga nilang dalawa. Para kay June, ito ang pinakatahimik na lugar na napuntahan niya. Naalala niya ang isang bagay, ang supot sa kanyang kamay. "Lolola," mahina niyang sabi. Hindi lumingon si Aling Marta. May pandesal po ako." Itinaas niya ang basang-basang supot na papel. "Kaso, basa na po." Bigay po ni Aling Bebang. Sa pagbanggit ng pangalan, nakita ni June ang bahagyang paggalaw ng ulo ni Aling Marta. "Si Bebang." Bulong nito. Halos hindi marinig. Buhay pa pala siya. "Opo," mabilis na sagot ni June. "Masarap po ang pandesal niya. Paborito po yan ni Maya." "Maya?" tanong ng matanda. Ang boses ay blanko pa rin. "Opo, kapatid ko po, yung bunso." Uminom ulit si June ng tsokolate.
Ang init at ang katahimikan ay tila nagbigay sa kanya ng lakas ng loob na magkwento. May sakit po kasi siya, Lola, sabi ni June, nakatingin sa kanyang tasa. Lagi po siyang may lagnat. Kaya po ako nagde-deliver ng dyaryo. Kahit umuulan. Para po pambili ng gamot niya. Si nanay po kasi naglalaba lang. Minsan po, kulang. Hindi umimik si Aling Marta. Ngunit alam ni June, ramdam niya, nakikinig ito. Matagal na panahon na siguro. Walang nagkukuwento sa bahay na ito. Pero pag malaki na po ako, pagpapatuloy ni June, ang boses niya ay medyo lumakas dahil sa pangarap. Hindi na po ako magde-deliver. Ako na po ang susulat ng dyaryo. Tumingin siya sa matanda. Naghihintay ng reaksyon. Gusto ko pong maging manunulat, Lola. Magsusulat po ako ng mga kwento tungkol sa baryo, tungkol sa mga tao dito. Nag-angat ng tingin si Aling Marta. Ang mga mata nito ay dumapo kay June. Isang mata na may kislap. Isang kislap na matagal nang nawala. Manunulat ulit nito. Opo, masiglang sabi ni June. Huminga ng malalim si Aling Marta. Tumingin ulit siya sa apoy. Alam mo, iho. Nagsimula siyang magsalita. Ang boses ay mahina pa rin, pero may laman na ngayon. Ako rin, dati. Po? Nagsusulat din po kayo? Isang napakaliit, napakalungkot ng ngiti ang sumilay sa labi ng matanda. Hindi. Mas gusto kong magbasa. Huminto siya. Dati akong maestra. Ang salitang maestra ay lumutang sa hangin. Maestra, isang guro. Biglang nagkaroon ng koneksyon sa isip ni June. Ang pangarap niyang magsulat at ang babaeng dating nagtuturo. Para silang dalawang dulo ng isang naputol na sinulid. Maestra, tanong ni June. Bakit po kayo tumigil? Ang maliit na ngiti sa mukha ni Aling Marta ay nawala. Kasing bilis ng isang patak ng ulan, ang kanyang mukha ay bumalik sa pagiging blangko. Tumingin siya sa saradong bintana. Ang ulan sa labas ay lalong lumakas. Parang galit. Ang ulan, bulong niya. Ganito rin kalakas. Natahimik si June. Alam niyang may sasabihin ang matanda. Isang bagay na mabigat. Maraming taon na ang nakalipas, sabi ni Aling Marta. Ang boses ay tila nanggagaling sa napakalayong lugar. May isa akong anak na lalaki. Nanigas si June sa kanyang kinauupuan. Mga 14 o 15 anyos siya. Mas matanda sa'yo ng kaunti. Nagpatuloy ang matanda. Puno rin siya ng pangarap. Gusto niyang pumunta sa Maynila, maging inhinyero. Ang mga kamay ni Aling Marta ay nagsimulang manginig. Itinago niya ito sa ilalim ng kanyang mga braso. Isang gabi, nag-aaway kami. Isang gabi na ganito ring kalakas ang ulan. Ang kanyang boses ay nagsimulang mabasag. Sinabi ko, hindi. Sinabi ko, dito ka lang. Nagsigawan kami. Ang matanda ay pumikit. Ang mga luha ay nagsimulang tumulo mula sa kanyang mga mata. Nasabi ko ang mga bagay na hindi ko dapat sinabi. Sabi niya, aalis ako. Sabi ko, sige, umalis ka at huwag ka nang babalik. Isang malakas na kulog ang yumanig sa buong bahay. Napasigaw ng bahagya si June. Nang tumigil ang kulog, ang tanging maririnig ay ang pag-iyak ni Aling Marta. Isang tahimik na pag-iyak. Tumakbo siya palabas. Bulong niya. Palabas. Sa gitna ng ulan. Sa gitna ng bagyo. Hinabol ko siya. Tinawag ko siya. Pero huli na. Hindi na siya bumalik. Ang huling mga salita ay binitin sa hangin. Katahimikan.
Malalim na katahimikan. Hindi ko alam kung nasaan siya, sabi ng matanda. Kung buhay pa siya. Ang alam ko lang, ang galit ko ang nagtulak sa kanya palabas sa bagyo. Tinikom niya ang kanyang bibig. Yumuko siya. Ang kanyang buhok na kulay pilak ay tumakip sa kanyang mukha. Si June ay nakatitig lang. Ang kanyang tsokolate ay lumamig na. Ang init sa kanyang katawan ay napalitan ng ibang uri ng lamig. Hindi niya alam ang sasabihin. Tumingin siya sa babaeng umiiyak sa harap niya. Ang lola ng dilim at sa kanyang pagiging inosente, sa kanyang pagiging bata. Isang bagay lang ang pumasok sa isip niya. Lola, sabi niya, napakahina ng boses. Hindi nag-angat ng tingin si Aling Marta. Lola, ulit ni June. Baka po hindi siya nawala. Huminto sa pag-iyak ang matanda. Baka lang po. Nagpatuloy si June. Baka lang po. Naligaw. Dahan-dahan. Dahan-dahang nag-angat ng ulo si Aling Marta. Tinitigan niya si June. Ang kanyang mga mata ay pula at basa. Sa loob ng maraming taon, ang narinig lang niya ay ang sarili niyang boses. Ang boses ng pagsisisi. Ngayon, sa unang pagkakataon, may ibang boses siyang narinig. Isang boses na nagsasabing, naligaw. Hindi nawala. Hindi patay. Naligaw. Isang maliit na salita. Ngunit para kay Aling Marta, ito ay isang maliit na kandila sa isang napakatagal ng kadiliman. Hindi siya nagsalita. Tinitigan lang niya ang bata. At sa labas, ang ulan ay tila bahagyang humina. Ang salitang naligaw ay lumutang sa maliit na silid. Nakatitig lang si Aling Marta sa bata. Ang kanyang mga luha ay huminto sa pagpatak. Ang naramdaman niya ay hindi gumaan. Sa halip, isang kakaibang bigat ang pumuno sa kanyang dibdib. Isang pagbigat na halos hindi niya kayang hihinga 9 na taon. O baka 10. Hindi na niya mabilang. 9 na taon siyang nabuhay kasama ang mga salitang nawala, patay, kasalanan ko. Araw-araw, naririnig niya ang sarili niyang sigaw, huwag ka nang babalik. Gabi-gabi, sa kanyang pagtulog, naririnig niya ang malakas na bagsak ng ulan. Naririnig niya ang pagsara ng pinto. Dahil doon, kinamuhian niya ang ulan. Ang ulan na dati mahal niya. Ang ulan na nagpapatubo ng kanyang mga halaman. Ang ulan na nagpapaalala sa kanya ng mainit na tsokolate noong siya'y bata pa. Ngunit ang ulan na iyon ang kumuha sa kanyang anak. O mas tamang sabihin, ang ulan na iyon ang naging saksi sa kanyang kasalanan. Kaya isinara niya ang mga bintana. Ayaw na niyang marinig ang ulan. Ayaw na niyang maamoy ang basang lupa. At ayaw na niyang makarinig ng tawa ng mga bata. Ang bawat halakhak na maririnig niya mula sa kalsada. Ang bawat sigaw ng tagu-taguan ay parang isang kutsilyong tumutusok sa kanyang puso. Pinapaalala nito sa kanya ang boses ng kanyang anak na lalaki. Ang boses na hindi na niya muling maririnig. Kaya itinaboy niya ang lahat. Ang mga kapitbahay na nag-aalok ng pagkain. Ang mga kalaro ng anak niya na dumadalaw dati. Ang mga dating estudyante niya na bumabati sa kanya isa-isa hanggang sa walang naiwan. Siya na lang. Siya at ang mga anino sa loob ng bahay. Ito ang kanyang parusa. Ang kanyang pagkabilanggo. Ang kanyang kusang loob na pagtatapos. At ngayon, sa harap niya, sa loob ng kanyang bilangguan, may isang bata. Isang batang basang-basa sa ulan. Isang batang may pangarap na maging manunulat. Isang batang may kapatid na nagngangalang Maya
Isang batang nagsabi ng isang bagay na hindi pa niya kailanman naisip, naligaw. Isang salita na puno ng pag-asa? Hindi. Para kay Aling Marta, ang pag-asa ay isang mapanganib na bagay. Ang pag-asa ay masakit. Mas madaling tanggapin ang katotohanan ng pagkawala kaysa sa kirot ng paghihintay. Tinitigan niya ang bata. Tinitigan niya ang mga mata ni June. Mga matang pagod, ngunit buhay. Mga matang puno ng pangarap. Ito ang unang pagkakataon sa loob ng napakaraming taon na ikinuwento niya ang nangyari. Ang mga salitang iyon. Tumakbo siya palabas. Hindi pa niya iyon sinabi kahit kanino. Kinausap niya ang mga pader. Kinausap niya ang mga alikabok. Pero hindi ang isang tao. At ang batang ito, hindi siya hinusgahan. Hindi siya sinisi. Hindi siya kinaawaan sa paraang nakakainsulto. Binigyan siya nito ng isang bagong salita. Ang apoy sa kalan ay unti-unti nang namamatay. Ang mga kahoy ay naging mga nagbabagang uling na lang. Ang init sa silid ay nagsimula na ulit kumupas. Ang lamig ng ulan sa labas ay tila gustong pumasok muli. Ang tasa sa kamay ni June ay matagal nang walang laman. Naramdaman ni June ang bigat ng katahimikan. Naramdaman niya na baka may nasabi siyang mali. Lola. Basag niya sa katahimikan. Ang boses niya ay nanginginig ulit. Pasensya na po. Baka po mali ang sinabi ko. Pasensya na po. Ibinaling ni June ang kanyang tingin sa sahig. Nahiya siya. Doon lang tila nagising si Aling Marta. Kumurap siya. 1 beses. 2 beses. Tumingin siya sa apoy. Tumingin siya sa bata. Tumingin siya sa tasa. Hindi, sabi niya. Ang boses ay mahina. Basag. Hindi ka mali. Dahan-dahan. Sinubukan niyang tumayo. Ang kanyang mga buto ay tumunog. Crack. Napakabagal ng kanyang pagkilos. Tila isang estatwa na matagal nang hindi gumagalaw. Kinuha niya ang kaldero. Naglakad siya patungo sa isang banga ng tubig. Ang tsokolate, sabi niya, lalamig. Naglagay ulit siya ng tubig. Naglagay ulit siya ng ilang tuyong kahoy sa apoy. Napanood ni June ang kanyang likod. Isang likod na hukot na. Isang likod na binibigatan ng isang bagay na hindi nakikita. Hindi nagsalita si Aling Marta habang hinihintay kumulo ang tubig. Ngunit ang kanyang mga kamay, nanginginig pa rin. Naalala niya ang sinabi ng bata, Maestra, gusto mong magsulat? Tanong ni Aling Marta. Nakatalikod pa rin siya. Ang boses ay nakatuon sa kumukulong tubig. Nagulat si June sa tanong. Opo Lola, pangarap ko po. Humarap si Aling Marta. Sa pagkakataong ito, ang kanyang mga mata ay hindi na blangko. Pagod, malungkot, pero hindi na blangko. Ang pagsusulat, sabi niya, ay isang paraan ng pag-aalala. Isang paraan upang ang mga bagay ay hindi mamatay. Hindi naintindihan ni June ang ibig sabihin noon. Pero tumango siya. Inabot ulit ni Aling Marta ang tasa kay June. Muli itong pinuno ng mainit na tsokolate. Ang anak ko, sabi niya habang ibinabalik ang tasa. Mahilig din siyang magsulat, mga tula, tungkol sa mga bituin. Ito ay isang bagong impormasyon. Isang bagong piraso ng nakaraan. Umupo si Aling Marta. Pero ngayon, mas malapit na siya kay June. Hindi na sa kabilang dulo ng silid. Sa labas, ang ulan ay humina na. Hindi na ito isang bagyo. Hindi na ito isang digmaan. Isa na lang itong ulan. Isang ordinaryong ulan. Ang taratat-tat-tat ay naging tik-tak-tik-tak. Isang ritmo na mas kalmado.
Mas mapayapa, tumingin si Aling Marta sa saradong bintana. Sa unang pagkakataon sa loob ng maraming taon, nakinig siya sa ulan at hindi niya naramdaman ang galit. Ang naramdaman niya ay ang pagod. Isang napakalalim na pagod, at sa tabi niya, naramdaman niya ang init ng isang batang humihigop ng tsokolate. Isang init na matagal na niyang kinalimutan. Ang sikreto ay lumabas na. Ang bigat ay naibahagi na. Ngunit ang tanong ay nananatili. Paano ka magpapatuloy? Ang katahimikan sa pagitan nilang dalawa ay hindi na katahimikan ng pag-iisa. Ito ay katahimikan ng dalawang taong magkasamang nakikinig. Sa paghina ng ulan, nagising si June hindi dahil sa isang tunog. Nagising siya dahil sa kawalan nito. Wala na ang dagundong. Wala na ang walang tigil na taratat-tat ng ulan sa yero. Ang tanging ingay na naiiwan ay ang pinakamalambot na musika. Ang tunog ng pagpatak. Tik, tik, tik. Ang huling mga luha ng ulap na dumadaloy mula sa mga dahon ng saging at sa gilid ng bubong. Idinilat ni June ang kanyang mga mata. Medyo nanakit ang kanyang likod. Nakatulog pala siya sa isang maliit na bangkong kahoy malapit sa malamig ng kalan. May liwanag sa silid, isang liwanag na mahina at kulay abo. Tumagos ito sa siwang ng bintana na hindi na natakpan kagabi. Nakita niya ang mga alikabok na muling lumulutang. Nakita niya si Aling Marta. Gising na ito. Nakaupo sa sahig sa dati nitong puwesto. Ngunit hindi na ito nakatitig sa abo. Nakatitig ito sa siwang ng bintana. Nakikinig. Dahan-dahang tumayo si June. Lola. Mahina niyang sabi. Lumingon si Aling Marta. Ang kanyang mga mata ay pagod. Ang ilalim ng mga ito ay namumugto pa. Ngunit ang blangkong tingin ay wala na. Gising ka na pala, iho, sabi nito. Ang boses ay pagod, ngunit hindi natuyo. Opo. Tumayo si June at pinagpagan ang kanyang damit. Pumunta siya sa tabi ng pinto at kinuha ang kanyang kapote. Basa pa rin ito at mabigat. Tila na po ang ulan. Tumingin siya sa sahig. Kailangan ko na po sigurong umuwi, Lola. Baka po nag-aalala na si Nanay at si Maya. Humarap siya sa pinto. Handa nang buksan ang trangka. Huminto siya. Lola, salamat po kagabi. Sabi niya, nakatalikod pa rin. Salamat po sa tsokolate. At salamat po sa silong. Inaasahan niyang sasabihin nitong, sige. O baka wala itong sasabihin. Ngunit narinig niya ang boses nito. Sandali. Huminto si June. Napalingon siya. Tumayo si Aling Marta. Ang kanyang pagkilos ay mas mabilis na ngayon. Hindi na siya parang estatwa. Naglakad siya patungo sa isang lumang aparador sa sulok ng kusina. Narinig ni June ang pagbukas ng isang maliit na pinto. Pagbalik niya, may dala na siyang isang bagay na nakabalot sa berdeng dahon ng saging. Inabot niya ito kay June. Nag-atubili si June. Ano po ito, Lola? Suman. Sagot ni Aling Marta. Ang kanyang mga mata ay nakatingin sa suman, hindi kay June. Kanina ko pa iniinit sa natirang baga. Habang natutulog ka, kinuha ni June ang balot. Mainit. Ang init ay tumagos mula sa dahon. Sa kanyang malamig na mga palad, isang init na buhay para sa iyo. Nagpatuloy ang matanda at sa wakas ay nag-angat ng tingin. Sa iyong kapatid, natigilan si June. Ang kanyang paghinga ay huminto. At sa iyong kapatid, naalala niya. Sa gitna ng sarili nitong kalungkutan, naalala niya si Maya. Dahan-dahan, nag-angat ng tingin si June.
mula sa mainit na suman patungo sa pagod na mukha ni Aling Marta at isang ngiti ang sumilay sa mga labi ni June. Isang tunay na ngiti. Isang ngiti na kasing liwanag ng araw na pinipilit sumilip sa mga ulap. "Salamat po, Lola," sabi niya. Ang kanyang boses ay buo na, malakas. Maraming salamat po." Hinawakan niya ng mahigpit ang suman. Para itong mas mabigat pa kaysa sa sako ng diaryo. Humarap siya sa pinto. Binuksan niya ang trangka. Isang matigas na klak. Bago siya lumabas, lumingon siya muli. "Babalik po ako bukas, Lola." Hindi niya sinabing para ihatid ang diaryo. Hindi na kailangan. Alam nilang dalawa na hindi na yon para lang sa diaryo. Hindi sumagot si Aling Marta. Ngunit nakita ni June ang isang bahagyang pagtango nito. Isang tango lang. Sapat na yon. Lumabas si June sa pinto. Humakbang siya pababa sa 3 baitang na hagdan. Handa na siyang marinig ang tunog. Ang tunog ng pagsara ng pinto sa kanyang likuran. Ang tunog ng trangka na muling ikakandado. Ang click. Naglakad siya. 1, 2, 3 hakbang. Wala siyang narinig. Nakarating siya sa gitna ng maputik na bakuran. Tumigil siya. Ang narinig lang niya ay ang pagpatak ng tubig mula sa mga puno. Dahan-dahan. Lumingon siya. Ang pinto ng bahay ni Aling Marta ay nakabukas pa rin. At sa siwang ng pinto, nakatayo ang matanda. Isang maitim na silweta laban sa dilim ng loob ng bahay. Nakatayo lang ito roon. Pinapanood siyang umalis. At habang pinapanood siya ni June, nakita niya itong gumalaw. Si Aling Marta ay humakbang ng 1 beses. Isang maliit na gaatubiling hakbang. Palabas ng pinto, tumayo siya sa beranda. Ang lugar kung saan nakita ni June ang mga tuyong bulaklak. Ang lugar kung saan nakita niya ang maliit na tsinelas na asul. Paglabas niya, ang hangin ng umaga ay agad na sumalubong sa kanya. Isang hangin na malamig, ngunit malinis. Sariwa, napapikit si Aling Marta at huminga siya ng malalim, isang malalim na paghinga. Narinig ni June ang bahagyang panginginig noon. Pinuno ni Aling Marta ang kanyang baga ng hangin mula sa labas. Ang amoy ng basang lupa, ang amoy ng nabasang kahoy, ang amoy ng buhay. Itinaas niya ang kanyang mukha. Tumingin siya sa langit. Ang langit ay kulay abo pa rin. Ngunit sa silangan sa likod ng bundok, may isang siwang. Isang manipis na linya ng nagliliwanag na ginto. Ang araw. Sinusubukan nitong lumabas. Sa kalsada, sa labas ng tarangkahan, may isang kapitbahay na naglalakad. Si Aling Sela. Maingat itong tumatapak sa putik. May dalang bayong. Papunta siguro sa palengke. Napahinto si Aling Sela. Nanlaki ang kanyang mga mata. Napatanga siya si Aling Marta. Ang babaeng hindi lumalabas. Ang lola ng dilim. Nakatayo sa kanyang beranda. Sa gitna ng umaga. Hindi alam ni Aling Sela ang gagawin. Ngumiti. Umiwas ng tingin, tumakbo, tumingin si Aling Marta sa kanya. Hindi siya tumakbo papasok. Hindi siya nagtago sa dilim. Hindi siya nagsara ng pinto. Tinitigan niya ang kapitbahay at dahan-dahan, tumango siya. Isang bahagyang pagtango lang. Isang pagkilala. Nandito ako, nakikita kita. Si Aling Sela, sa sobrang gulat, ay napatango rin ng mabilis. Bago nagmamadaling naglakad palayo, pabulong-bulong sa sarili. Hala! Si Marta, napanood ni June ang lahat ng iyon.
Nakatayo siya sa tabi ng tarangkahan. Tinitingnan ng kanyang bisikleta na nakahandusay sa putik. Tumingin siya sa bisikleta at tumingin siya pabalik sa bahay. Ang pinto ay bukas pa rin. Si Aling Marta ay nakatayo pa rin doon. Humihinga ng hangin ng umaga. Nakatingin sa papasikat na araw. Ngumiti si June. Isang tahimik na nangiti. Naintindihan niya. Ang bagyo kagabi ay malakas. Mapanganib. Nilamon nito ang buong baryo. Pero may isang bagyo na mas matagal nang namumuhay sa loob ng bahay na yun. Isang bagyo ng kalungkutan. Isang bagyo ng pagsisisin na tumagal ng maraming taon. At sa umagang iyon, sa wakas, tumila na. Binuhat ni June ang kanyang bisikleta mula sa putik. Itinayo niya ito. Ang bagyo sa loob ng bahay ay tapos na. Lumipas ang mga linggo. Ang tag-ulan ay humina. Ang mga ulap ay nagbigay daan. Isang umaga, ang baryo ng San Mateo ay nagising sa isang bagay na matagal na nilang hindi nakikita. Ang sikat ng araw, ang liwanag ay tumagos sa mga dahon. Ginawa nitong parang mga diamante ang naiwang hamog. Ang mga tandang ay tila mas masigla ang pagtilaok at ang bahay sa dulo ng daan ay iba na. Ang bahay na dati laging nakapikit ay mulat na ngayon. Ang mga bintanang gawa sa kapis na matagal nang natatakpan ng kahoy ay bukas na. Malinis na ang mga ito. Ang araw ay malayang pumapasok. Sumasayaw ito sa sahig na kahoy. Ang amoy kulob ay wala na. Napalitan ito ng amoy ng hangin at ng araw. Ang beranda ay iba na rin. Ang basket ng mga tuyong bulaklak ay wala na. Ang maliit na tsinelas na asul ay wala na rin. Maingat itong itinago ni Aling Marta sa isang baul. Isang alaala na hindi na masakit hawakan. Sa halip, ang beranda ay puno ng mga bagong paso. May mga bagong tanim na santan. May gumamela na kulay pula. Buhay na buhay ang mga kulay. Ang lola ng dilim ay wala na. Ang naiwan ay si Ma'am Marta, ang dating maestra. Pagsapit ng hapon, kapag ang araw ay hindi na masyadong matindi, ang beranda ay hindi na tahimik. May maririnig ka ng mga boses ng bata. Abba, ka, da, may 5 o 6 na bata mula sa baryo. Ang ilan ay nasa grade 1. Ang iba ay dapat ay nasa grade 2 na, ngunit hindi pa marunong bumasa. Nakaupo sila sa isang malinis na banig. Si Aling Marta ay nakaupo sa isang silyang tumba-tumba. Hawak niya ang isang lumang libro ng abakada. Ang kanyang buhok na kulay pilak ay maayos na nakapusod. Ang kanyang boses ay mahinahon, puno ng pasensya. Ulitin natin, sabi niya. So, ito ay isang aso. Sabay-sabay na sigaw ng mga bata. Magaling, ngumiti si Aling Marta. Isang ngiti na umabot hanggang sa kanyang mga mata. Ang mga kapitbahay na dumadaan tulad ni Aling Sela ay napapahinto na lang. Napapangiti sila. Dati, ang bahay na yon ay isang paalala ng lungkot. Ngayon, isa na itong paaralan. Si June ay dumadaan pa rin tuwing umaga. Ang kanyang ruta ay mas mabilis na ngayon. Tuyo na ang mga daan. Ngunit ang huling diaryo ay para pa rin kay Aling Marta. Hindi na niya ito inihahagis. At hindi na niya ito iniiwan sa sahig. Lola, heto na po. Sigaw niya mula sa tarangkahan. Lalabas si Aling Marta. Kukunin ang diaryo. Salamat iho, magkape ka muna. Ngunit si June ay madalas na bumabalik sa hapon.
Pagkatapos niyang alagaan si Maya, uupo siya kasama ng mga bata. Makikinig. Isang hapon, habang ang iba ay nagsusulat sa kanilang papel, lumapit si June. "Lola," pabulong niyang tanong. "Ano yon, June? Paano po isulat?" Ang salitang pag-asa. Huminga ng malalim si Aling Marta. Kinuha niya ang kamay ni June. Inilagay niya ang isang lapis dito. "P," sabi niya habang ginagabayan ang kamay ng bata. G. Gitling itinuro niya kay June. Ang maestra at ang kanyang bagong estudyante. Wala pa ring balita tungkol sa kanyang anak na lalaki. Ang litrato nito ay nandoon pa rin sa loob ng bahay, sa ibabaw ng aparador. Ngunit hindi na ito balot ng alikabok. Hindi na ito isang simbolo ng pagsisisi. Ito ay isang alaala na lang. Ang paghihintay ni Aling Marta ay natapos na. Napalitan na ito ng pagbibigay, sapagkat natutunan ng buong baryo, sa bawat ulan, may aral na hinuhugas ng langit, at sa bawat araw na sumisikat, may pag-asang muling isisilang. Ang daan sa San Mateo ay tuyo na. Ngunit sa gilid ng kalsada, may mga naiwan pang maliliit na sanaw, mga alaala ng ulan. Ang sikat ng araw sa hapon ay tumatama sa mga sanaw na ito. Ang liwanag ay kumikinang, parang mga bituing nahulog sa lupa. Mula sa beranda ni Aling Marta, may narinig na sigaw. "Bulaklak, bulaklak." "Lola, nabasa ko po, bulaklak." Isang malinaw na tawa ang narinig. Ang tawa ni Aling Marta. Magaling, napakagaling. Si June, sakay ng kanyang bisikleta, ay pauwi na. Huminto siya sandali sa tapat ng bahay. Pinanood niya ang mga batang nagtatakbuhan sa bakuran. Pinanood niya ang maestrang nakangiti sa beranda. Napangiti siya. Itinaas niya ang kanyang kamay. Kumaway siya. Kumaway pabalik si Aling Marta. At si June, dahan-dahang pumadyak. Nagpatuloy siya sa kanyang paglalakbay. Sa isang daan na tuyo. Sa isang daan na puno ng liwanag. Ang araw ay dahan-dahang lumubog sa likod ng kabundukan. Ang langit ay nagkulay kahil at rosas. Tapos na ang klase sa munting paaralan sa beranda. "Paalam na po, Lola Marta," sabi ni June, habang inaayos ang kanyang lumang bisikleta. "Mag-iingat ka sa iyong pag-uwi, iho," sagot ng matanda. Ang boses niya ay malinaw na at puno ng kapayapaan. "Pakikumusta mo ako kay Maya?" "Opo, makakarating po," sumakay si June. Ang kanyang pagpadyak ay magaan. Ang kalsada ng San Mateo ay tuyo na. Ngunit ang mga sanaw, ang mga alaala ng ulan, ay nandoon pa rin sa gilid ng daan. Ngayon, ang mga sanaw na iyon ay hindi na kulay putik. Ang mga ito ay malinaw na salamin. Sumasalamin sa kagandahan ng papalubog na araw. Pagdating ni June sa kanilang bahay, nag-aabang na si Maya sa bintana. "Kuya," bumaba si June at may kinuha sa kanyang bulsa. Hindi ito gamot. Hindi ito pera. Isang bagong pitas na bulaklak ng gumamela. Pulang-pula. "Galing kay Lola Marta," sabi niya. "Para sa'yo." Kinuha ito ni Maya. Inilagay niya ito sa kanyang tainga at tumawa siya. Mula sa kanilang bintana, tanaw ni June ang dulo ng daan. Ang bahay doon, may ilaw na. Hindi na ito ang bahay ng dilim. Isa na itong tahanan. Natutunan ni June. At natutunan nating lahat, ang buhay ay hindi tungkol sa paghihintay na tumila ang bagyo. Minsan, ito ay tungkol sa paghahanap ng isang taong makakasama sa gitna ng ulan. Ang paghilom ay hindi nangangahulugang paglimot.
Ito ay pag-alala ng walang pait. Isang pag-alala na may kasamang pag-asa. At dito nagtatapos ang ating kwento, kaibigan. Maraming salamat sa iyong pakikinig. Sana ay naramdaman mo ang init ng kanilang pagtatagpo. Sana ay nabigyan ka nito ng kapayapaan. Ang bawat isa sa atin ay may sariling ulan. Ngunit tandaan mo, lahat ng ulan ay tumitila hanggang sa muli nating pagkikita. May iba pa akong mga kwentong ibubulong sa iyo. Ngunit sa ngayon, ipikit mo na ang iyong mga mata. Magpahinga ka na. Magandang gabi.